Paano ko daw ba nakaya ang lahat para maging isang ganap na welder? May nag-comment kasi. Ang sabi niya, aspiring welder din po ako. Ongoing pa training ko sa TESDA ng NC1. Single mom din po ako kaya nagpupursige para sa anak ko. Kaso sa umpisa pa lang, parang ang hirap na. Saka natatakot akong mag-fail, baka di ko kayanin. Paano niyo po kaya nakaya ang lahat? Kaya ang video na to is para sa'yo, kabakal. So, gaya nga ng madalas kong sinasabi, minsan na rin akong naging isang baguhan. Zero knowledge sa welding at hindi ko pinangarap na maging isang welder. At syempre, bilang isang baguhan, gaya nyo, dumanas din ako ng hirap at dumating din yung point na parang aatras or susuko na rin ako. Pero dahil ginawa kong inspirasyon ang anak ko at dala na rin siguro ng hirap ng buhay, kaya pinursigi ko talaga ang sarili ko para matuto. Ginawa kong isang malaking hamon or challenge ang pag-aaral ng welding na dapat kong malampasan. Madalas kong sinisiksik sa isip ko na kung kaya ng iba, makakaya ko din. Isa na rin siguro sa ipinagpapasalamat ko sa sarili ko is yung hindi ako madaling sumuko. Kumbaga, the more na nahihirapan ako, the more na na-challenge ako. Yun bang hindi muna ako umaayaw or sumusuko sa isang bagay hanggat hindi ko muna nasusubukan kung kaya ko ba or hindi. Kaya para naman sa iyo kabakal, ganun din sa mga nag-uumpisa pa lang sa pagiging welder, ituloy nyo lang yan. Oo, sa umpisa, talagang dadaan muna tayo sa hirap. Mula sa training, sa final assessment ng training, sa pag-a-apply na ng trabaho, at higit sa lahat sa trade test para makapasok sa trabaho. Pero kapag lahat yan nalampasan nyo, sinasabi ko sa inyo, it's all worth it. Lalo na kung dumating yung araw na nakapag-abroad na kayo. Doon nyo siguro maa-appreciate ang lahat ng hirap nyo nung nag-uumpisa pa lang kayo. At malamang, mas suswerte pa kayo sa akin na dito lang sa Pinas nagtatrabaho ngayon. Basta ang importante, huwag kayo madaling sumuko. Mas magandang gumawa muna kayo ng effort at paraan para maabot nyo sana yung pangarap kesa yung hindi man lang kayo sumubok para makuha ito. Dahil hindi nyo malalaman na para sa inyo ang isang bagay kung sa una pa lang ay sumusuko na kayo. At oo, minsan hindi maiiwasan na makaranas tayo ng failure or kabiguan. Pero hindi naman siguro ibig sabihin na hanggang doon na lang tayo. Dahil hanggat may tiwala tayo sa ating kakayahan at sa ating sarili, meron pa rin tayong pag-asa. At para mas effective, sa lahat ng ating gagawin at plano sa buhay, huwag nating kalimutang laging manalangin at humingi ng tulong sa Ama na nasa langit. At para naman makapagbigay sa iyo ng konting inspirasyon bilang isang babae at isang baguhang welder, shout out sa lahat ng mga babaeng welder dyan na kayang-kayang makipagsabayan sa trabaho bilang isang construction worker. At ang ilan sa kanila is ang iniidolo kong si Ate Joy Austria, kay paring Ella Lazaro, Sister Ivy Damale, at kay Sister Jasmine. So yan kabakal, kung nakaya namin ang ganitong klase ng trabaho, sure makakaya mo din yan, kaya laban lang girl. So hanggang dito na lang ulit ang pagiging madadal ko, pero bago yan, shout out din ulit kay kabakal Evander Elsie Joy Deloso Forever at Mark Anthony Alves Grimpula. Ang haba ng pangalan nyo, ang hirap pasahin. Salamat sa panonood, see you next time, bye!